I-release na rin ata yung movie namin ni Alexa under Regal. Anong title nga nun? Nabasa ko din yung pero anong title nun? Ano title? Basta gano'n. Ay. Sobrang tagal na, nakalimutan ko na yung title. Ayun. Yun, hope i-release na rin. Pandemic pa yun, di ba? Yes, oo. And I'm just so really lucky right now kasi may pumasok din ako na endorsements. And with S, ha? yeah. Yun. Na hindi mo pwedeng banggitin. Hindi pa, wala pang contract signing, so sa contract signing na lang. Yun. And so, kwento ko ng konti sa Makiling. Anong story? Synopsis? Yeah. Well, there parang kung alam nyo kasi yung kwento ni Maria Makiling na parang naghiganti siya sa mga taong kumukuha ng mga bagay-bagay sa bundok, sa lupa, 'di ba? Parang sort of advocacy ito, Hindi, not necessarily. Parang lang, kinuha lang doon yung story. So yung story namin is parang revenge drama. Okay. So ganun yung mangyayari. Lahat kami may kanya-kanyang story, lahat kami mga kakawawain sa umpisa, tapos meron kaming revenge. Yun. And Elle will be playing? She will be playing the role of Amira. Actually, hindi pa namin alam ngayon kung sino si Makiling, pero siya si Amira. Okay. Yun din, yung role niya parang rin siya sa umpisa, kawawain din siya sa umpisa, tapos eventually parang makakabawi. So hindi kayo dito love interest? Love interest kami. Sila pa rin? Love interest kami. Na-excite ka na muli kayong after nung Paradise, kayo pa rin yung partner? Sobrang excited dito kasi parang kahit nasa craft ko na-i-inspire din ako eh. Like gusto ko na bigla mag-workshop, gusto ko na biglang pagandahin kasi nakikita ko kung gano'n siya ka-dedicated tsaka ka-passionate. So parang gusto kong sabayan yon. Pero syempre, I'm doing this also for the igagaganda ng show. Para yung career mo din. Yeah, para sa igagaganda ng show kasi syempre pinagkatiwalaan kami ulit. So ibibigay ko sa kanila yon. Pero sobrang laki ng influence rin sa'yo ni Ellen, no? Malaki. Sa maraming pagbabago. Malaki. Parang bigla ako nag-mature. Bigla ako nag-mature ng sobra. Tapos dati syempre single ako, syempre medyo banjing. Oo, medyo malandi-landi na konti. Pero yeah. So ngayon parang kinalimutan ko na lahat 'yon and finocus ko lahat ng energy ko sa number 1, pagpapagaling, number 2, pagpaparami ng pera. 'Yon. So paano kayo ni-influence ni Elle, lalo pagdating sa financial aspect? Well, kasi sabi mo siya yung laging dalibat, nag-invest ka, yeah. Parang nag-inspire sa'yo. Then, kasi meron siyang system sa pagsisave ng money eh. So lagi niya sinasabi sa akin na gayahin ko daw yon. Kasi dati medyo ako sa pera, medyo tapon, ganun. So ngayon sobrang tipid. Like, yung kinikita ko mga 90% nun, ang itatabi ko, 10% lang yung pwede kong gastusan. Parang ganun na yung sistema. Para like, ayun, para meron pa rin in the future, di ba? Kasi hindi natin alam kung gaano katagal ang showbiz. Doon sa 10% na yun, ilang napupunta kay Elle? 10%. Sa kanya pala lahat. Yung 90%. Ayun, yung 90% naka-invest yan sa saka pag-handa rin sa future mo yan. Yeah, exactly. Yun, hopefully by 30, yun yung goal ko kasi parang patayo na ako ng sarili kong house. Kasi as of now, nakatira pa din ako sa house ng mom ko eh. Well, kung tutuusin, kaya naman na. Pero syempre, mas maganda yung libre pa to eh. So pwedeng ipon lang muna ng ipon, ganun. So yun. Kung talagang handang-handa ka na. Yeah. Tsaka parang yun, nag-uusap na rin kami ng mga plano in the future, ng mga ganyan. Tapos gusto ko ba yung mga 30, 31, 32. May anak na ako, alam mo yun? Oo, kasi 28 na ako eh. Oh my God, 28 ka na? Yeah. Oh my God. Kasi syempre, ang age, ang mga age po kasi di ba ng mga ngayon, 26 pataas. 26 to 32, yan yung range eh. So hopefully, yun. Police, like ba si Elle na nakikita mo future? 100% dito. Naramdaman ko na. Naramdaman ko na.
Yung sinasabi nila ng mga dati pa na parang mafe-feel mo pag siya na, yun, nafe-feel ko na siya ngayon. Mga dati parang mababaw yung mga sagot ko pag may mga girlfriend ako na parang, wala, love ko kasi siya, mga ganyan-ganyan. Pero dadating talaga yung point na mararamdaman mo na siya. Tapos ready ka na. Dahil, ano yung Wala, nabago kasi ako dito eh. For nag-change ako. Naging maganda lahat ng flow. Ang ganda ng energy pagkasama ko siya. Yes, very positive. Pero ano yun? Vice versa ba yun? Mutual ang I think feeling? so, Tito. I think so. Siyempre, dapat, di ba? Pag hindi vice versa, hindi naman ako susugal. Yun, so, yun. Si El ba yung tipo ng girl na kailangan mong sugalan pagdating sa pag-ibig? Oo. All in ka dapat pag ganun. Kasi all in siya sa'yo. So, nakakatuwa kasi at least ngayon, kahit na medyo middle age ako, bata-bata pa na onte, alam ko na agad kung malinaw na sa akin. Ilan ba ang age gap mo? Pareho kaming 1 year lang, 27 siya ngayon. Oh, Diyos ko, ang ganda So, sobrang perfect. Ang ganda ng age, ano yun? Tapos mature. Match in Oo. heaven. Ano yun? Does it mean na talagang Decided ka na ba to settle down? In 3 years siguro, in 3 to 4 years. Ano muna, iipon din muna ako for us. And Bahay. yes, importante may bahay. Yun yung parang rule ko talaga kasi syempre gusto ko maayos yung buhay niya, maayos yung buhay namin. At pamilya mo. At pamilya ko, So syempre. no ka na talaga sa ibang babae? Di na. Swear? Graduate na ako. Kahit Graduate na ako. Yung mga ibang yung mga parang ibang girls na hindi naman important sa life ko, na nagkaroon ako ng past with, lahat yun parang in-unfollow ko na, hindi ko na kinakausap. So, hindi naman na sinabing gawin ko yun, pero ginawa ko yun para... For her. Yeah, well, for her and for myself, Correct. na parang tapos na. So diba? parang talagang napaka-secured na sa'yo ni El. Pag tinanong mo siya, feeling ko sabihin niya, secured siya sa akin. Prinove ko naman na sa kanya yun ng ilang taon. Kasi parang... Ilang years na ba kayo? Well, Almost 2. Officially ha? officially, bago pa lang officially, pero matagal na kaming magkakilala. At matagal na kaming walang label before, so... Pero this time may label na. Jowa-jowa na. Okay. Gusto mo kasi maging asawa eh. Yeah, oo. Less than a year. Less than a year. Kasi pumasok yan nung Paradise eh. Yeah, after nung Paradise, matagal pa bago kami walang label eh. Parang nasa proving stage pa lang. Correct, oo. So by this time you can, pwede namin may sabing girlfriend mo na si El. Boyfriend ka ni Yeah. Oh, yun naman pala. Very good. Very good. Kasi diba, pag mahal mo naman, you should be proud. Kailangan Oo. Yeah. Tsaka okay lang yun. Kasi siya naman na talaga eh, diba? So, ayun, pwede na namin isulat na officially Pwede. kayo na. Pwede. Pwede na. Although di pa namin napag-usapan yan, pero okay na yun. Isulat na. Kasi naman Na 1 year and pahula-hulaan na nakikita kayo magkasama, magkadikit. ang sweet-sweet nyo. Tsaka parang lahat naman din ng kabatch ko na, Tito, diba? Lahat sila. True. Sobrang amin na at kung ano-ano Officially, pa. Si Ton, tandaan mo si Ton. Kailan kayo nag-official? Siguro mga 3 months ago, Tito. Okay. Bago-bago pa lang, na official ah. Oh, yeah. Pero like As mga girlfriend, boyfriend. pero mga 1.5 years na kaming kung ano yung treatment namin sa isa't isa ngayon. Na walang label. Na walang label. So, nung naging official yon, ano yung parang mas naging liberation sa inyong dalawa? Honestly, hindi kasi ganun ka-important sa akin yun, Tito. Hindi parang kung ano lang yung ginagawa ko before sa kanya, na wala namang magbabago, may label or wala. Basta yun yung treatment ko sa kanya at yun yung plans ko for us. Yun. Saka hindi ka na yung tipong wala ka na yung parang gustong improve sa kanya, hindi ka na yung parang anong tawag yun dito, may mask na gustong Oo. kung ano ka. Oo, yun talaga. Kasi yung malalaki minsan may papapilling good pa. Oo. Well, yun.
ang maganda rin kasi, hindi na rin nga kasi ako dito wala na yung mga old ways ko eh. Never na ako nakapunta ng bar ngayon. Mga 3 years na ako hindi pupunta ng bar. Pupunta na lang ako pag may mga event, ganyan. Pero may mga away-away pa rin. Ay mga hindi kami masyado nag-aaway dito. Yun yung maganda. As in, bihirang-bihira. Pero sa relationship naman, very, normal yun. Maganda yung system namin dito sa, hindi namin pinapatulog ang isa't isa nang hindi naayos. Dapat, number 1. Dapat. Hindi kami sumisigaw. Hindi namin, walang physical. Tas wala ring emotional bullying, mga ganun. So, maayos na usapan lang. Ganun. Si El, na ipakilala na muna kay Mami Tina mo. Yes. Ikaw ba close na sa family niya? Alam mo, yes, medyo. Kasi before, nung nakikilala niya na si Mama, hindi ko pa masyado nako-close yung family niya. Pero ngayon, like, nakakausap ko na yung mom niya, nakaka-bond ko na, nakaka-text ko na paminsan-minsan. Yung family niya sa States, yung mga sa Australia, yung mga cousins niya, na-meet ko na rin lahat, tsaka naging close ko na. Sinong Chris? Ay, hindi ko pa na-meet si Tito Chris eh. So, yun, sa Makiling kasama siya eh. Siya yung daddy ni Eldon. So, doon makakausap ko. Tapos na-meet ko na rin yung daddy niya na nagtatrabaho na nasa kabilang network. Siya yung lighting director sa kabilang network. Na-meet ko na rin. Wow. So, how was the meeting with the father-in-law to be? Pero syempre, hindi parang naman instant. Oo, tsaka parang alam na siguro ng daddy niya about us, pero hindi namin like sinasabi openly. So parang lang, sige, ingat kayo, alagaan mo yan, ganun. Typical daddy, di mo? Ayun sa mother niya, alam mo naman, syempre wala siya dito. Yeah. Mother as she is, syempre may insecurities na, lalaki ka. Hindi pa kami nagkakaroon ng heart-to-heart talk ng mama niya. Siguro mangyayari yun in a few years siguro. Parang hindi pa rin masyado pang maaga. Nasaan mama niya? Nasa house lang nila. Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sa Parañaque. Tapos, yun. In a few years siguro, kailangan ko rin syempre i-prove sa mom niya, hindi lang kay El na worthy ako para sa anak niya. So, para mas maganda ang chances. Yun. Talaga hindi sa dito ko na Oo, dito. Panahon na. Tanda ko na eh. Good catch naman sa iyo. Yeah. 28 ka na pala. Diyos ko, para kailan yung dinala kita sa opisina ni Joey Abad. Oo nga eh. So, yun. Lumaki ka na sa amin, anak. Oo nga, dito. And, yun. Kaya wag mo kaming kakalimutan sa kasal niyo. Ayo, syempre. The commissioners. So happy for you. Sorry so ayan, umamin na. Yes. Wow. May scoop kami. Ako ba kayo lang yan, ha? Hindi. Ano na to, tito? Anong date? Ang alin? 3 months? Nakalimutan ko exact date eh. Pag tinatanong ko siya, nakalimutan din niya. Basta 3 months. Siguro mga ba ngayon? August? Mga July siguro. June, July, August. Mga June. Mga June. Basta in June. Bongga na yun. Yun na, ang ganda. Yung sa mga comments kala ng mga fans, like, makamukha na sila, ang naganda ni El, bagay sila. Puro good comments talaga. Yeah, oo nga eh. Kasi, rin, siguro, nakikita din nila kung ano yung totoo. Parang hindi, ganun. Tsaka hindi rin kasi kami masyado showy dito eh. Yung iba kasi, di ba, parang kulang na lang, di ba? Correct. Yung pala. Oo, kami parang gusto namin as much as possible private lang lahat ng mga sa amin. Ayaw namin masyadong i-involve ang work. Pero mahirap yun kasi kami magka-love team. Pero okay lang din naman, at least hindi naman mahirap mag-adjust. Balik din sa investments mo, may part doon na kayo? Kumbaga joint pinaplano namin yan dito, pinaplano namin. Sa ngayon wala pa, pero pinaplano namin bumili ng property. Yeah. Pero wag ngayong ghost man. Yun nga Kakatakot. Siya yung plinano namin dito na balang araw, pag medyo tumanda-tanda na kami. Titira kami sa Siargao. Bibili kami ng property doon, tapos gusto mo sa Siargao? Gusto ko doon. Bakit? Gusto namin doon.
iba yung glow namin pag ando kami dito. Bakit? What's Simpleng pamumuhay na malapit sa about dagat. Sa bagay? Nakailang balik na kayo doon? Nakadalawang balik na kami at dun sa dalawang balik na yon, masasabi ko na yun yung pinaka best trip ko na tinalo pa yung mga European trips ko. Talaga? Best trip talaga. Dahil? Ewan ko, magical talaga yung place eh. Tapos parang si Elle kasi she's an Aquarius. So, water baby, di ba? So pag nasa beach siya, makikita mo yung natural aura niya. So most likely dun din ang kasalo. If Most ever. likely sa Why dagat. not? Most Diba? likely sa dagat. Gusto Beach namin sa wedding. dagat. Gusto ko sa cruise. Okay, Ganun. in Siargao. Hindi, doon ang Honeymoon. doon titira. Hindi. Di ba sabi mo, plano mo doon? Naka-spot na ba kayo? Nakahanap na kami, nakagtatanong-tanong na rin kami. Ganon, pero meron kaming specific na place na nakita na gustong-gusto namin sa north part pa, 1 hour away from the Mas commercial. okay yun. Oo. Ang ganda dito. Tapos, basta nung nandun kami, nag-usap kami ng sobrang lalim ng heart to heart hanggang sa dumating sa point na nagkaiyakan na kami. Ganun level. So parang may something talaga dun sa place na lumalabas yung totoo naming kami.